Tayo mong sa tayo. Ay log sa ating Diyos. O dakila ka, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Salamat sa iyong pag-ingat sa aming buhay, Panginoon, sa mga nakalipas na araw. Maging sa pagparito namin, Lord. Salamat, O God, sa iyong pag-iingat, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong provision, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, tunay nga po, Lord, na patuloy kami lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon, sa lahat po ng aming mga karamihan, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa harapan mo, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Kaya nga po, hiling namin, Panginoon, hugasan mo kami, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, Panginoon, sa mga nakalipas na oras, Panginoon, o God. Ama, tuloy nga po, Lord, na hindi ka makagkaroon ng isang pusong dalisay, kaya ayat karapat-dapat sa iyong harapan. Patuloy po namin, dinulog din ang gawain ito, service nito, Panginoon. Tunay nga po, Lord, dalangin namin na mula pa lamang sa simula hanggang sa matapos ay gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-awin, sa aming pagsayaw, sa aming pagpalakpak, Panginoon, ay samahan kami, Panginoon, ng libo-libong angkel, Panginoon, sa langit, ang pupuri at sasamba rin sa iyo, Panginoon. Ama, salamat po sa presensya ng Banal na Espiritu mo na alam namin na nasa amin, kapiling namin, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang internet connection, Panginoon, ang mga nasa bahay, Panginoon, O Lord, na makikinig, manonood, Panginoon, ng service na ito, Panginoon. Dalangin po namin na maging maayos po ang pagdaloy nito, ang maging receiving nito, Panginoon, sa kanila, Panginoon, maging malinaw at maayos, Panginoon. Wala po ang tala, Panginoon, O God. Dalangin din po namin ang mensahe mo, Panginoon, sa gabi nito. Patuloy po, alam po namin, Panginoon, na ito ay mensahe mo, Panginoon, at ang taong gagamitin mo ay itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. Alam po namin na daluyan namin sa iyong mensahe, daluyan sa iyong pagpapala. Kaya nga po, dalangin namin na bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, gabayan siya, Panginoon, ng Banal na Espiritu, Panginoon na Diyos, at patuloy, Lord, na madala niya, Panginoon, na malinaw ang mensahe mo, Panginoon, sa amin sa gabi ito. Ama, salamat po. Tunay nga po, Lord, kakatiwala namin sa iyo ang mga nalalabing oras ng aming pagsambang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo umawit at magpuri sa ating Diyos. Amen? Handa na po ba tayong umawit sa ating Diyos? Sige po, tayo po magalang magpuri sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos, kahit kayang gawin niya. Kahirap sa tingin mo, kahirap buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos.
gawin para sa amin, aming Ama. O hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon, sa galing ito. Hayaan mo, Lord, na mapapurihan ka namin. Hayaan mo, Lord, na madakila ka namin. Na luwalhati ka namin, aming Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Bakit nga ba
Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. O Panginoon, salamat aming Ama. Tunay ka na pinupuri ka namin, tinadakila ka namin. Salamat Lord dahil Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Mahal ka namin, aming Ama. Paglilingkuran ka namin, Panginoon, habang kami ay may hinina, Panginoon, sa mundo ito. Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Wala nang iba o kami. Salamat po ng maraming Lord. Patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin dinuluwalhati, aming Ama. Salamat po, pinupuri ka namin. Iminawalik namin sa mga lahat ng papuri, pagsamba, paluluwalhati ng tabi sa iyo. Sa pangalan ng Jesus ang lahat ay magsabi na. Amen. Praise God! Isang magandang gabi po para sa ating lahat. Ayan po. Natutuwa po ba tayo na tayo po ngayon ay makakapag-aral muli ng banal na salita po ng ating Panginoon? Sige po, tayo po muna ay manalangin sa Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na presensya, Panginoon, na aming kasama sa lugar po na ito. Mga simula pa po kanina, Panginoon, sa pagsisimula na aming gawain, Ama. Ikaw po ang aming kasama, Ama. Ikaw po ang aming sinasamba at niluluwalhati. Nawa, Lord, ay nalugod ka, Panginoon, sa pagsamba po na itinagkaloob po namin sa inyo. At nawa, Lord, ang bawat isa sa amin ay makitaan niyo rin po sa mga oras na ito ng kababaan ng puso, Panginoon. Ibukas niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin, nang sa gayon, Panginoon, ay ma-pick up namin, Panginoon, ang bawat salita mo, ang bawat mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. At ikaw ang patuloy na sumama sa amin, ang gumabay sa amin, magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, sa gabing ito. At ako, Lord, na iyong lingkod, Panginoon, gamitin mo lamang ako na iyong instrumento, Panginoon, na magdadala ng iyong banal na salita, Ama. At ikaw po ang mag-anoint sa aking labi, Panginoon. Ang bawat salita, Panginoon, na lalabas lamang sa aking labi, Panginoon, ay pawang mga salita na galing lamang sa iyo, Panginoon. Tagong po ako sa likuran ng mga ikaw lang ang mahayag, ang mataas sa gabing ito. Nawa, Lord, ay wala pong distractions, Panginoon, na maging sagabal, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, Ama. Aming binawasak anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ng kaamba sa gawain mong ito. Maging sa internet connections, Panginoon, ng mga nasa online, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang humawak nito at magbigay sa kanila ng maliwanag na signal upang marinig po nila, Ama, ang mensahe mo ng malinaw, Ama. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa gabi pong ito, pinamagatan ko po ang ating pag-aaralan na obedience over emotions. Sabi po sa Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon
sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So lahat naman po tayo ay nakaranas na po siguro na mahirapan sa ating pagpili, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Nahirapan kung susundin po ba natin yung kalooban ni Lord o hindi. Minsan po kasi, kahit alam naman natin kung ano yung tama, we tend to do wrong things. Dahil po madalas, nauunahan po tayo ng ating emosyon. Nauunahan po tayo ng pansarili nating kapakanan. Na iniisip po muna natin kung ano yung mas komportable sa atin kaysa po doon sa pinagagawa sa atin na Panginoon. Nakakapagsalita tayo o nakagagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa dahil sa ating emosyon. Opo, minsan talaga nasasaktan po tayo, nagagalit, and that's normal. Tao pa rin po kasi tayo, nandito po tayo sa mundo at mayroon din po tayo talagang emosyon. Pinagkaloob naman po talaga yun sa atin ng Panginoon. Pero dahil sa feelings po natin, minsan nalilimutan natin kung ano po yung tama. Kung ano yung identity natin bilang isang Christian. Kung ano yung dapat na i-act natin sa mga sitwasyon na nararanasan natin sa pang-araw-araw natin buhay. Feelings are valid. Feelings are valid, but they are not dependable. Hindi po tayo nakadepende sa emosyon po na mayroon tayo. Hindi po tayo dapat dumidepende doon dahil sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So ang puso lang po ng tao o ang ating emosyon ay mandaraya, walang katulad. Pwede po tayong madaya ng ating emosyon dahil po sa nararamdaman natin, we tend to do wrong things. Minsan po, di ba, yung iba, sasabihin nila, dumilim kasi yung paningin ko kaya ako siya nasaksak. Mga ganon. Dumilim kasi yung paningin ko, kaya ako siya nasampal. Yung mga ganon po. Kasi nauunahan po tayo ng ating emosyon. Bilang mga Kristiyano po, hindi po tayo dapat nagbe-base sa ating mga emotions. As time goes by, natututo po tayo na i-control ang ating mga emosyon. Dahil natututo po tayong patayin yung tayo bilang tao. Sabi nga po kanina, di ba? Dahil nabubuhay na tayo para sa ating Panginoon. At kung paano po yung sample ng Panginoon, kung paano tayo dapat nabubuhay sa mundong ito. Dahil madalas po, we tend to do wrong things dahil po sa ating emosyon. Tulad na lang po ni Moses, na umaalala po natin si Moses, diba? Sobrang galit po niya siguro, inis dun sa mga Israelita. 2 beses po niya tinuktok yung bato. Which is, sabi po ng Panginoon, diba, 1 beses lang. At dahil po doon, sa emosyon po niya nung time na yun po yung naging reason kung bakit hindi po siya nakapasok sa lumang pangako. Ibig sabihin po pala, napakahalaga po na matuto tayong mag-control ng ating emotions. Dapat matuto po tayong laging i-control ito dahil ito nga po ay mahirap na makagawa tayo ng mali tulad po ni Moses. Diba? Napakasimple lang naman po yun Ano ba naman po yung natuktok niya ng 2 beses? Pero ganun po pala ka-big deal sa Panginoon yun. Na dapat tinuturuan tayo dun ng Panginoon na we need to control our emotions. At dahil nga po doon, yun po yung naging dahilan kung ba't hindi po siya nakapasok sa promised land. At ganun din po tayo. Baka mamaya, dahil hindi po natin nakakontrol ang ating emotions, yun din po yung maging dahilan kung bakit hindi tayo makakapasok sa ating promised land. Which is yun lang. Hindi natin makasama ang Panginoon dahil dun sa emotions natin. Huwag po natin hayaan
na maging matulad tayo kay Moses na hindi po nakapasok sa promised land. Ayan. So, sa gabi po ito, pag-aaralan po natin why people rely on their feelings instead of God. Ano po ba, bakit daw po ba nagre-rely ang mga tao sa ating emosyon? Bakit po tayo nagre-rely sa ating emosyon? Kaysa po mag-rely tayo sa ating Panginoon o kumapit tayo sa ating Panginoon. Number 1, letter A, feelings are felt immediately. Minsan mas nauuna po natin nararamdaman yung emotion po natin kaysa sa tugon po ng Panginoon. O mas mabilis nating nararamdaman yung emotion natin kaysa sa makita natin yung tugon ng Panginoon sa ating mga problema. Hindi dahil sa hindi agad tumutugon ang Panginoon, kundi mas madalas, mas ginugusto nating unahing intindihin yung sarili nating nararamdaman kaysa sa sitwasyon o sa tugon ng Panginoon sa sitwasyon o problema natin. Minsan kahit nauna ang pagtugon po ng Panginoon sa atin, hindi pa rin natin nakikita agad yung tugon po ng Panginoon. Bakit? Dahil ginugusto po natin masatisfy muna yung feelings natin, yung emotions natin. Inuuna po natin yung emotions natin. Gusto po natin ma-validate muna yung feelings natin bago natin makita si Lord sa buhay natin. People wants validation. Yun po ang katotohanan. Gusto po natin ng validation. Gusto natin makita, gusto natin ma-validate o ma-express muna yung feelings natin bago tayo makinig. Bago tayo makinig sa Panginoon, bago natin makita kung bakit tayo nandoon sa kalalagayan na yun, kung bakit ipinaranas sa atin ng Panginoon yung sitwasyon na yun. Mas inuuna natin yung feelings natin kesa po sa makinig sa ating Panginoon. Pero iba po yung sinasabi ng Panginoon. Iba po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 5, Kayawe ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Unahin po natin na magtiwala muna kaysa yung ating feelings. Diba ang hirap po? Naunahin muna natin magtiwala kaysa dun sa unahin natin yung emosyon natin sa galit natin. Ang hirap po nun, pero yun po yung dapat. Oo, tama po na nalulungkot tayo, nagagalit tayo, pero wag po tayong mag-stay doon. Wag po tayong mag-stay doon sa emotions natin. Lagi po tayong, pagka ina-atake po tayo ng emotions natin, lagi po nating balikan si Lord. Lagi po nating alalahanin yung mga salita ng Panginoon na ipinagkaloob niya po sa atin. Tulad po nito, sabi nga po din, di ba, magtiwala po tayo. So kung nawawalan po tayo ng tiwala sa ibang tao, nawawalan po tayo ng tiwala sa ating sarili, balikan po natin ito. Sabi po din, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Si Lord ang solusyon po sa lahat ng ating problema. Hindi po yung ating emosyon. Hindi po yung sarili nating karunungan, hindi po yung sarili nating lakas. Si Lord po yung solusyon sa lahat ng ating mga kinakaharap. At si Lord lang din po ang makakatulong sa atin how to control our emotions. So, letter B po, emotions, bakit daw po, why people often rely on their feelings. Number 2, emotions convince us they are always right. So, yung emotion po natin, lagi po yung pinapafeel sa atin, ito yung tama. Ayan. Nalala ko po yung may pinapanood po kasi akong series. Yan. Kasi pag kami gumagawa po ako sa work, yun, sinasabayan ko po na panonood. Kasi yun po yung nakakapag-paralax sa akin. Sabi po doon ng isang character, malakas ang kutob ko. Hindi ako madalas magkamali. Yan, yung po yung lagi niya sinasabi pagka meron po siyang kutob na masama o yun yung may kasalanan. Lagi niya po sinasabi, malakas ang kutob ko. Hindi ako madalas magkamali. Yun po yung lagi niya mukhang mabit.
At hindi lang po doon natin madalas marinig yun. Hindi ko lang po doon madalas marinig. Kundi sa maraming tao din po na sabi nga po, di ba, malakas ang kutob o intuition ng mga babae pagdating po sa mga bagay-bagay. Yun po yung laging sinasabi nila na pag kinutuban ng babae, alam na, mga ganun-ganun po. Pero hindi po ibig sabihin ay laging tama po yung nararamdaman natin. Lalo na po sa mga kababaihan na sinasabi po na laging tama, laging tama. Pero hindi po yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat mag-rely sa ating nararamdaman. Hindi po ibig sabihin na laging tama yung ating iniisip. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo. So dahil po sa emotions natin, na kunyari po, sa mga napapanood na lang po natin, di ba yung may kabit-kabit, ganyan. So, sasabihin ng babae, may kutob ako, may kabit yung asawa ko. Mga ganun po. Pero hindi naman po talaga niya alam kung may kabit yung asawa niya. Malay mo po, isu-surprise lang, di ba? Pero dahil po dun sa nararamdaman niya na ganun, nauunahan po siya ng emotions. Dahil po dun, nakaka-create po yung mind niya, o yung puso niya ng maling bagay para po sa ibang tao. Nakakaisip po siya ng mga maling bagay para po sa ibang tao na kasalanan po yun sa Panginoon. At ganun din po tayo. Minsan, dahil po sa nakita natin, nakaka-create po tayo. Ang tao po kasi talagang madalas yan makakreate na bubuo niya yung story sa mga nakikita lang niya. Diba? Na imagine po niya. Pero minsan, hindi naman po pala talaga yun ang nangyari. Yun. Kaya po minsan, madalas, nami-misinterpret po na ibang tao, yung nagkakaroon po ng misinterpretation dahil po sa ganito. Na dahil sa mali-maling sinabi, ay nagkakaroon po ng misinterpretation. Kaya po nagkakagulo sa mundo. Yun. So, dapat po, maging watchful po tayo sa ating emotions, sa ating sinasabi, sa ating kapwa, at hindi po laging tama ang ating iniisip. Lagi po tayong bumalik doon sa word ni Lord, na lagi po nating isipin, o isik si Lord, na Lord, tama ba itong iniisip ko? Tama ba itong gagawin ko? Ito ba yung pinagagawa mo sa akin? O ano lang to ng damdamin ko? Yung passive lang ba? Naging passive lang ba? O ito talaga yung gusto mo? Lagi natin isik si Lord kung yun ba talaga yung pinagagawa ni Lord sa atin. O yun ang pinapasabi sa atin ni Lord. Be watchful po sa ating emotions. Kasi madalas po talaga pinagmumukha po ng kaaway na tama yung iniisip natin, tama yung nararamdaman natin. Yun pala po, hindi natin napapansin na susway na po pala tayo ng kaaway. And last po, God's ways sometimes conflict with our feelings. Minsan kaya po inuuna ng tao, lalo na po sa mga Kristiyano, inuuna po natin ang ating feelings dahil ito po ay conflict doon sa way po ni Lord. Example po, sinabi ni Lord na mali ang iniisip mo, kapatid, ay anak. Mali ang iniisip mo, hindi ka nag-iisa. Kasi, example na lang po, ikaw ay depressed. Feeling mo lonely ka, feeling mo nag-iisa ka, wala kang kasama, walang nakakaintindi sa'yo. Lahat na ng nega na isip mo. Pero ang gusto po ng Panginoon, o ang sinasabi po sa'yo ng Panginoon, tuwing nagbabasa ka, hindi ka mag-isa, andito ako, kasama mo ako, huwag kang malungkot, sasamahan kita, hindi kita papabayaan, hindi kita iiwan. Pero dahil conflict po yun sa feelings natin, hindi po natin pinapansin yung word ni Lord. Hindi po natin pinapansin yung
comfort ni Lord dahil mas gusto po natin mag-relate dun sa feelings natin. Mas gusto natin mag-emo kesa po dun sa tanggapin yung comfort ni Lord, tanggapin yung joy, yung salvation na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Minsan po kasi ang hirap sa atin bilang tao, ayaw po nating lumabas doon sa comfort zone natin. Ayaw po nating i-let go yung feelings natin na akala natin tama yung nararamdaman natin. Akala natin okay lang yung mga nararamdaman natin na yun. Pero yun pala, ayaw ni Lord na maramdaman mo yung mga bagay na yun. Ayaw ni Lord na magkaroon ka ng mga emotions, negative emotions na yun. At tinatanggal yun ng Panginoon. Pero ayaw mo ipatanggal kasi komportable ka. Nasanay ka na ikaw ay laging galit, na ikaw ay laging lonely. Yun yung mga feed po sa atin na kaaway. Pero Jesus shows us how faithfulness must overcome our feelings. Ipinakita po ng Panginoon paano po natin ma-overcome yung emotion natin o paano natin makakontrol yung feelings natin at ma-overcome ito ng ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Sabi po sa Mateo chapter 26 verse 39, lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Kung ako po, si Jesus Christ nung time na yon, di ba? Bilang tao, parang alam ko na yung mangyayari sa akin at punong-puno ako ng emosyon po nung panahon na yun, di ba? Si Jesus Christ kasi puno po siya ng emotion, lahat ng mangyayari sa kanya, alam niya eh. Bilang tao, di ba, parang aalis ka na lang po, hindi mo na gagawin yung itinakda ng Panginoon na gawin mo para iligtas yung mga tao. Kasi sino ba naman yung mga tao na yun na kinukutya ka nga, nililiba ka nga, pinahihirapan ka nga kung ano-ano sinasabi sa'yo. Pero si Lord, doon po yung pagkocontrol niya sa emotions niya. Hindi niya hinayaan na ma-overcome siya nung nararamdaman niya, nung lungkot niya, nung takot niya, hindi siya nagpa-overcome doon, kundi pinalitan niya po ito ng pananampalataya sa Panginoon, sa Ama. Nagtiwala po siya, kumapit po siya doon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po doon, di ba, sa uli, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Doon po sa sinabi niya na yun, ngunit hindi po ang kalooban ko, pinatay po niya ang sarili niya. Pinatay niya yung emotions niya, pinatay niya yung bilang tao, pinatay po niya yun. At pinalitan niya po ito ng kalooban ng Panginoon. Pinalitan niya po ito ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil alam po niya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. At mangyayari yung purpose na yun sa buhay po niya kung bakit po siya bumaba dito sa lupa. Yan, sabi po din, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Maliwanag po na nagpapakita ito ng pagtitiwala, pananampalataya sa Ama nung panahon po na ito. Ibinigay po talaga, fully surrendered si Lord noon, si Jesus noon sa Ama, na sinasabi niya, Ama, ikaw nang bahala, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat. Alam kong mangyayari ang kalooban mo. Parang ganun po. At tayo din,